Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Sa mga nakaantabay sa atin, nasan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Hoy, sad boy, si Senator Bato de la Rosa. Medyo masama na naman ang loob. Masama na naman ang loob nito dahil yung bill niya, yung panukala niyang batas, siya nag-sponsor niyan dyan sa Senado Abay, hindi inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Na-veto po itong panukalang batas. Bakit na-veto? Abay, ang dami palang butas ng batas na ito. Ang dami palang palpak ng batas na to. At dahil nakita yan ng Malacanang, teka, parang puro butas tong batas na to ni Bato O yung panukalang batas ni Bato. Hindi po inaprubahan. Ibig sabihin ng veto, ka-coffee, kasi di ba pag lumusot na yan sa BICAM, ipapasa na sa presidente yan para maging batas na yan. Hindi inaprubahan. Ibinalik, ka-coffee. Ang dami kasing problema. Isa-isahin natin yan mamaya. Sige, dito muna tayo sa emosyon ni Bato. Nasa balita ng politico.com Nagsipag, tapos laglag. Kasi naman ba't hindi naman kasi pinulido? Anyway, sige, naman talaga abogado si Bato. O baka eventually maaayos din yan, no? Or nagtataka rin tayo sa mga kasamaan niya sa Congress, no? Bakit hindi question itong mga bagay na ito, etc. no? Bakit nakalusot, no? Pero anyway, at least pagdating ng Malacanang, nasa ala yan, na-filter yan. Tingnan natin. Senator Ronald de la Rosa lamented the irony that President Ferdinand Marcos Jr. vetoed his pet bill on the Philippine National Police Organization Reforms Bill amid the latter's falling out with Vice President Sara Duterte. Nililink nyo na naman dito kay Inday Sara Duterte. Dahil ganyan ba yan? Dahil kumalas itong si Sara Duterte na veto ng presidente? Hindi naman ganyan yan. Ano yun? Ang babaw naman masyado nun. Gaganti yan si Bato? Hindi naman. Talagang palpak lang yung batas. Talagang marami lang butas doon sa batas. Pwede naman ayusin yan De la Rosa could not help but feel bad. Wow, sad boy si Bato Feel bad that Malacanang vetoed the bill that he sponsored in the Senate as a former PNP chief. Alam mo itong si Bato, dapat ang gawin niya dito sa statement na, di ba, nilabas ng Malacanang May dahilan naman kung bakit nila vinito yan Isa-isahin niya yung puntos na yon, di ba? Mamaya isa-isahin natin. Yung sinasabi ng Malacanang, bakit hindi yan pinirmahan? Sana itong si Bato hindi dinaan sa emosyon kasi dinaan na naman sa emosyon Ang gawin niya dapat doon, kung sino man po yung mga staff ni Senator Bato dyan, isa-isahin nyo. Di ba? Point 1, ito yung sinasabi ng Malacanang. Saan kukunin yung budget na ipanggagawa ng bagong opisina? No? Sagutin niya dun. Total, medyo tatagal pa yan kasi mawawala na siya sa Senado dyan. Mukhang hindi na magiging priority ito. Kung magkakaroon ng taas ng sahod, no? Mga teacher magagalit, kami nga hindi na tataasan, kayo katataas nyo lang, tataas na naman, di ba? Ilagay nyo yung justification nyo, di ba? Sagutin nyo yan. Pero nyo naman ulit yan refile nyo ulit yan. Kaso nauna yung emosyon I passionately shepherd this bill. Yun nga You've done your best, but your best wasn't good enough. Sabi nga, di ba, sa kanta na yan. Endorsed by the PNP and the Department of the Interior and Local Government, or DILG, by highlighting its urgency. Our partner agencies, nagturo pa no? Our partner agencies, as well as my colleagues in Congress, acknowledge that same urgency. With that shared vision, we passed a bill that addressed the legislative gap our PNP has been forced to work with for well over a decade, De La Rosa said on Thursday. Yun naman pala, bakit hindi niya pinulido yan? Di ba? Kasi ang Malacanang, gano'n naman yan ito yung panukalang batas. Ito ang hinihingi, di ba? Nakalagay dyan sa bill saan kukunin niyang hihingiin ninyo. Hindi pa ka pwedeng hingi ng hingi na wala mapagkukunan. Lalo na kapag usaping pera. Di ba? Hindi ka pwedeng, madali lang yan Siyempre tayo lahat, gusto natin taasan lahat ng sahod. Kahit kadete, taasan natin lahat ng sahod ng kadete. But the question is, saan magagaling ang pondo? Kasi limitado yung pondo ng Pilipinas. Kung may ibigay kang pondo dyan, ibig sabihin yan, may mawawalan na ahensya. May mababawasan ng pondo. Unless mangutang, no, para ma-address yung budget deficit. Pero lobo na naman ang utang natin dyan. And yet today, ito, sabi na ni Bato and yet today, it seems the final word is a refusal to acknowledge that urgency. Ito na naman issue talaga ng mga statement ni Bato Sagutin mo yung mga punto doon, bakit vinito yan? The irony is not lost on me, and it is precisely that irony that is so disheartening. Masama ang loob niya.
sa pag-veto na ito ni PBBM. De La Rosa seemed to hint, nabalitaan niya pala daw, natunugan niya na, that Marcos vetoed the bill in retaliation for the attacks on his administration by the camp of former President Rodrigo Duterte. Sakit sa ulo. Hangover kasi tayo. Anyari? Yan daw po gante. Yung hindi pag-aprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa batas na to, sa panukalang batas na ito ni De La Rosa, yan daw po retaliation. Yan daw po paghihigante dahil sa mga birada ng kampo ni Digong kay PBBM. Ang babaw nyo naman, nilig nyo pa sa politika. Ito malinaw kung bakit vinito. Intayin na. Sabihin natin kung bakit vinito yan. De La Rosa vowed to continue to push for police reforms while he is in the Senate. Kaso paalis na siya sa Senate Umaasa po ako na darating din ang pagkakataon na magtatagpo rin ang mga pangarap natin at ng Malacanang para sa ating kapulisan. Biruin mo ha. Pinapasama niya imahe ng Malacanang dito Ibig sabihin, yung pangarap niyang mapaganda itong pulisya, hindi yun ang pangarap ng Malacanang. Yan ang pinapalabas nila. Magkataliwas daw sila. Magkasalungat sila ng pangarap. Hindi yun. Sir, it is not the issue. The issue ay itong mga butas na dapat niyong sagutin. Mamaya, malapit na. Lagit-lagi, handa po akong tumulong para maisakatuparan ito. Ibig sabihin, gusto niya pa manatili dyan sa Senate para may sabatas yan. Kaya nasa sa inyo, kung iboboto niyo pa ulit siya, edi yan, mapupush niya yan. Ito na. Ano yung mga butas? Ano yung mga issue? Bakit hindi yan naging batas? Bakit vinito yan? Sana ito yung inisa-isa ni Senator Bato. Among the issues, maraming issue maraming issue na sinasabi po si Pangulong Bongbong Marcos dito. Bakit na veto itong bill na ito, no? Number 1, creation of new office such as liaison offices to the DILG and the Office of the President. Violates the right-sizing policy. Sagot! Doon pa lang ka-coffee. Gagastos ka na naman, magtatayo ka na naman ng isang tanggapan, ng isang opisina. Siyempre, pag nagtayo ka, gastos yan. Construct ka ng opisina. Sige, kung hindi ka magkukonstruct, manghihingi ka ng opisina, let's say sa DILG o sa PNP. Pero yung tao, mag-hire ka ng tao. Matataas na opisyal na naman yan. Sabihin natin director level yan. O yung director, may may head executive assistant, may mga staff yan, may cashier yan, may admin yan. Gastos na naman. Cost-benefit analysis ba? Malaki ba maitutulong masyado niyan? Liaison office na yan? Taliwas yan doon sa right-sizing policy ng gobyerno. Di ba nagra-right sizing nga tayo? Ma-achieve yung best performance with a limited resources or human resources, di ba? Right sizing. Para hindi mabawasan yung tayo ng pinapasahod, marami tayong pinapasahod. Yung iba wala namang ginagawa na halos. Tambay-tambay na lang, di ba? Yun, ganun dapat ang pag-address doon ni Senator Bato. I-justify niya. Paano yan? Vina-violate niya. May existing right sizing policy ang gobyerno. Itong proposal mo, yung proposal goes against dito sa right sizing policy ng gobyerno. Ganun dapat. Second, elevation of pay status of Philippine National Police Academy cadets to police cadets with salary grade 12 may result in wage distortion. Magtataas ng sahod ng mga kadete. Magkakaroon ng wage distortion, ibig sabihin yung proper gap dapat ng halimbawa ng mga kadete at ng mga police in the active force, masisira yun. Yung tamang gap. Parang to illustrate, no? Halos yung sahod ng isang driver hindi na ganoon kalayo sa sahod ng manager, di ba? Hindi ibalanse yung gap ng pagitan ng mga posisyon. Yun dapat ang sagutin ni Senator Bato. Yung posibleng mangyaring wage distortion dito sa pagtataas niya ng sahod sa mga kadete. Ito pa. Possible encroachment by the National Police Commission on the functions of the Civil Service Commission. Constitutional Commission yan. CSC. Magkakaroon ng posibleng encroachment itong NAPOLCOM, no? National Police Commission. Inadoble na. Trabaho ng civil service yan, nagawa nyo ng trabaho. Yan, sagutin ni Bato yan. Bakit ganyan? Di ba? And the vague and confusing retroactive application of the bill on the rights and benefits granted by virtue of appointments, promotions, or resignations prior to its effectivity.
Oh, di na nakapagpigil ang Malacanang dito. Vague, malabo, confusing, magulo, nakakalito yung pag-apply nitong retroactive. 'Di ba? Hindi pa nga effective yung batas eh. Gagawin siyang retroactive. Yun ang proposal nila. Once na mag-take effect itong batas na to, retroactive to sa mga nakalipas na panahon. Ano yun? Pwede ba yun? Ayun, magulo daw. Confusing, sabi ng Malacanang. Which is tama nga naman. Di ko nabasa pa yung nilalaman nito ka-coffee. Pero sa mga balita pa lang, malinaw naman yung gusto ng Malacanang dito. And naiintindihan ng ilang mambabatas itong gusto ng Malacanang dito. Ito lang si Bato, dinadaan lang sa emosyon. Disheartened. Hindi pwedeng ganyan sa politics. Lagi mong dadaanin sa emosyon para makakuha ka ng simpatsya. Makakuha ka ng support from the public. Hindi. Dapat ano tayo? By logic. Di ba? Logic ang pinag-uusapan dyan. Ano yung pinunto? Sagutin. Di ba? Yun lang yan eh. Point 1, ano yung solusyon? Point 2, ano yung solusyon? Point 3, etc., etc., etc. Para, once you refile that bill, malinaw na itong mga bagay na to. Yun naman yung purpose na binibito. Hindi kasi, alam mo, yung ibang mga presidente kasi, lalo na yung tamad, hindi na-aaralin yan. Sige, may panukalang batas, di ba? Sige, dumaan na sa BICAM yan eh. May version ng lower house, may version ng Senado. O, pinagsama nila, BICAM, no? Lumusot sa BICAM, ipapasa sa Malacanang. Yung tamad ng presidente o tamad ng mga staff ng presidente, hala, ibibigay nila sa presidente yan, pirmahan na lang. Bibihira mag-veto. Yung mga nag-veto, inaaral nila yung nilalaman ng batas na yan at nakita nila may problema dito, nire-review yung batas na yan. O, isa to sa nire-review. Due diligence ba? Diba? Inaaral muna bago nag-reject. At hindi mo pa basta, feel ko lang eh, i-reject ko ito, hindi ko ito gagawing batas. Kasi pakiramdam ko lang eh. Hindi pwedeng ganon. Kailangan batayan ka dyan. Valid ba yung pag-veto ng Malacanang dito sa proposal ni Bato o sa sponsored bill niya? Definitely. Valid yan. Ayan, andyan yung mga reasons, oh. O sagutin nila isa-isa yan. And then once na mag-refile yan, hindi swerte kung lulusot ulit. But is it the priority? Di ba? Halimbawa, aumento ng mga kadete. Marami-raming kadete din ang nadyan sa PNPA. Oh. Siyempre, magsiselos na naman yung mga teacher. Mga teacher, ang tagal-tagal na nga hindi natataasan ng sahod. O, police na naman. Oh, we have nothing against, di ba, sa PNP, pero dapat patas yung mga proposal. Hindi dahil former PNP chief ka, ganyan ang gagawin mo dyan, di ba? Paano yan? Pag walang teacher sa public school teacher sa Senado, paano yan? Di ba? Hindi dapat ganun eh. O siya, anong say ninyo dyan ka-coffee? Ako, yun lang ang say ko kay Senator Bato. Huwag daanin lagi sa emosyon. Dinadaan kasi lagi sa emosyon. We should go for logic, not dun sa emotion. O siya, i-share ang inyong komento, ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo pasuyo na lang ka-coffee, please. Pa-click lang po ng follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube naman po kayo, please click nyo lang po itong subscribe na dyan po sa baba. Alright, ako magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama. Ingat po kayo nasaan man po kayong panig ng daigdig. Alright, bye-bye.